Abangan natin sa April 8, although malayo pa yan. Pero napakabilis naman ang araw eh. Mga DDS vlogger magagaya kay Harry Roque kapag hindi dumating sa susunod na hearing. Ayan po ang malinaw dito sa sinasabi ni Congressman Pimentel na siyang nag-preside ng Tradcom meeting o hearing noong isang araw. Subpoena ad secundum to 11 resource persons. Out of 11, 8 are present, and the following 3 resource persons did not attend. The next step after subpoenas have been issued, if still the mentioned personalities will not attend the next hearing, the committee has no recourse but to issue a contempt order if they will not show on or they do not attend on the next hearing tentatively scheduled on April 8. Yan o, napakalinaw nun. Napakalinaw po nung sinabi ni Johnny Pimentel. Okay? Ng Tradcom, Committee on Public Order and Safety, Committee on Public Information, and Committee on Public Information and Technology tungkol sa fake news investigation ng Kongreso. Okay? Ang tatlo dyan na nabanggit, si Badoy, si Sas yung, di ba? Ano bang pangalan ni Sas? Itong magulong pangalan. Magulo rin yata ang kasarian nito. Anyway, at saka si Byron Cristobal, si Banat Bay, ayan, sila hong tatlo at yung iba pa. Nagtitigas-tigasan kayo, tingnan natin kung saan kayo aabuti ngayon. Kung si Roque nga, abogado napilitang magtago sa ibang bansa dahil pinahuhuli siya At ang huhuli sa inyo si General Torre. Ayun pa namang si General Torre walang pinapatawad yan. Lagi sinasabi niya basta may order, basta may warrant of arrest, ay kahit sino huhulihin niya. Kaya pag hindi kayo dumating sa hearing, contempt na kayo. Pag sinabing contempt, meron na po yung arrest order. Huhulihin kayo kahit sila nando doon. Maliban sa tatlong yan, marami pa. Kasi 27 yan Ang dami hong hindi dumating na karaan. Kayo ba'y iiyak din na katulad nung sumalang na mga DDS vlogger? Na umami na kailang pagkakamali at nag-iyakan pa, nag-sorry. Pati nga yung isang, sino ba yun? Si Mark Lopez na nang maiipit na, nag-sorry din at umami na fake news. So ayan po ang mangyayari sa inyo. Kasi sinabi ko na dati, pagka kayo pinatawag, meron ng record, meron ng dokumento, may basihan ang komite sa kung anong inyong ginagawa sa inyong mga channel. At hindi nyo pwedeng i-deny yan dahil babasahin sa inyo kung sinulat nyo yan. Kung video, ipapakita sa inyo yung inyong mga ginawang topic noong nakaraan. Kung paano nyo binabanatan ang Quadcom, ang Kongreso, ang gobyerno, at ang paniniwala ng Kamara, ang Kongreso, fake news kayo. Pero binigyan kayo ng pagkakataon, binigyan kayo ng invitation, mayroon pang show cause order, mayroong subpoena, pero binaliwala nyo. Yung iba nga nagpunta raw ng China, nag-abroad, nagtatago na yata. So ang susunod, last day na, kung matutuloy ng April 8 at hindi pa kayo dumating, ipahahanap na kayo at hulihin kayo ng PNP, ni General Marbil at ni General Torre. Doon sa mga vlogger na sinasabing fake news daw po ang ginagawa, na-identify na DDS vlogger. Ayan na. Okay? Dito sa nakaraang hearing, wala silang nagawa. Hindi nagtagumpay ang kanilang mga drama. Ang hilig nyo sa drama Pare-pareho kayo. Mahilig kayo sa drama, mahilig kayo sa paawa. Pero fake news pala. Hindi naman kayo uobra talaga sa mga congressman. Dahil ang mga congressman ay merong mandato, elected congressman. In aid of legislation, nasa batas yan. Meron silang rules na pagka kayo nag-violate sa kailang rules, sigurado may paglalagyan kayo. Di ba? So, inuulit ko, ang mga vloggers na DDS,
Pag hindi dumating sa next hearing, magagaya kayo kay Roque. Mapipilitan kayong magtago kung ayaw nyo magpahuli, kung ayaw nyo makulong. Pero kung kayo ay voluntaring haharap at aaminin ang inyong pagkakamali at humingi ng tawad katulad ng ibang mga naunang kasama nyo, hindi sila nakontent. Kasi nagsorry at umaming fake news sila. Di ba? Yung MJ Reyes, umaming fake news siya. Yung si Crescent, ano ba yan? Cho, umamin, nag-fake news din siya. Si Mark Lopez, umamin din, nag-fake news siya. So, hindi sila nakulong kasi umamin. So, kung ginawa ito ng mga naunang DDS vlogger, kaya bang gawin ng mga nagtatapang-tapangang vlogger dyan ng kaya din pagkakamali at magsusuri at aamin din ba sila na fake news sila? O sila ba ay darating? Pag hindi dumating, ipahuhuli kayo. Pagka kayo naman ay dumating at nagkaila kayo at hindi kayo sumunod sa regulasyon, iko-contempt din kayo, makukulong din kayo. Wala kayong pupuntahan. Yan po ang mahirap sa fake news. Kasi pwede naman pong magtrabaho ng hindi fake news. Yan daming-daming matitinong balita eh. Kung tumutulong kayo sa gobyerno, sigurado wala kayong fake news. Kung nirerespeto nyo ang gobyerno at ang ating Philippine law, hindi kayo magkakaroon ng fake news. Kung may respeto kayo sa elected president na si Bongbong Marcos, President Marcos, okay, hindi kayo fake news, hindi kayo magkakaproblema. Pero kung kayo nagpagamit sa mga gustong mang-agaw ng kapangyarihan, gustong pabagsak ng gobyerno, ay sigurado fake news kayo. Kasi ang pagpapabagsak ay inciting to sedition. Ang pang-aagaw, pagpapabagsak ay labag sa batas. Ang fake news ay labag din sa batas. Mayroon niyang accountability. Pero kung kayo sumusunod, sumasang-ayon sa kung ano ang ginagawa ng gobyerno para sa mamamayang Pilipino, wala kayong problema. Hindi kayo makakasuhan. Hindi kayo maimbestigahan kasi tama ang ginagawa nyo. Basta illegal, sa rule of law na pinapairal ni Pangulong Marcos, mananagot ang pasaway. Mananagot ang illegal ang gawain. Mananagot ang nagpapabagsak ng gobyerno. Mananagot ang mga propagandista ng mga gustong mang-agaw ng kapangyarihan na wala sa lugar. Ayan. Maging warning po yan at paalaala. Abangan. Mangyayari yan sa mga susunod na araw. Iba na ang galaw ngayon. Ang batas ay pinaiiral. Hindi katulad nung nakaraang administrasyon. Puro tukhang. Walang rule of law. Kahit maliliit, kahit mga inosenteng kabataan, natutukhang. Walang batas na pinairal, walang investigasyon, walang lahat tinutukhang na lang. Ngayon hindi na pwede. Ang batas ang pinairal, kaya tamang proseso ang inyong pagdadaanan. Please like and share. Subscribe, follow kung hindi pa sa aking mga channel. This time, kailangan natin kung patuloy tayo magsama-sama. Palakasin pa natin Mike Abe Opinions, yung isang channel natin. At ito, MA Pinoy TV channel.